So hello sa aking mga subscriber. Magandang umaga, o magandang tanghali, o gabi man dyan sa inyo. So heart, part 1. Okay. So ano ba ito ang puso? Alamin. So hello sa aking mga subscriber. Magandang umaga, o magandang tanghali, o gabi man dyan sa inyo. So matagal-tagal akong hindi na naka-share sa inyo, no? Dahil sa kabisihan sa aking pag-aaral at marami din talaga akong inaasikaso. Kaya ngayon lang ulit ako makaka-share sa inyo. So welcome sa lahat ng aking mga subscriber sa aking channel. So welcome po kayo. So ang aking ibabahagi po ay mayroong apat po na parte. So ang pamagat po ng aking i-share sa inyo kung ano ba yung puso. So heart, about sa heart. So ang part 1 ay yan nga kung ano ang puso. So may dalawa siyang parte din, yung the definition tsaka yung the three components of heart. Then sa part 2, mayroon tayong the importance of our heart. So sa part 3, the goodness, foolishness, and burdens. Then nakapaloob dyan yung one type of heart is filled with goodness, characterized as letter B. One type of heart is filled with foolishness, characterized as. So yung letter C, another heart is filled with burdens, characterized as. Then yung part 4 ay what are the 4 kinds of vessels, yung heart natin. Then number 5, the process of heart renewal. Then yung conclusion po. So diyan po hanggang part 4 po ang aking ibabahagi sa inyo. So ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin lahat ang patungkol sa puso. So under po tayo ng part 1. So heart, part 1. Okay. So ano ba ito ang puso? Alamin natin kung anong ibig sabihin ng puso. What is heart? So biblical perspective, the heart according to the Bible is part of man's spiritual makeup. It is the place where emotions and desires begin. It is that which drives the will of man towards action. The physical heart is an organ that pumps blood. So dito tayo sa man's spiritual makeup. So ito dahil nga ang puso natin ang siyang nagkokonekta sa ating Panginoon, sa ating spiritual life. So kasi nga pag sabing puso ay diyan nangungusap ang Panginoon. So sa ating spiritual life, no? Kung wala tayong puso, no, hindi natin madarama ang presensya ng Panginoon. So it is the place where emotions and desires begin. So emotions, kaya nga tayo, 'di ba? Tayo ay nagmamahal, tayo ay nasasaktan, tayo ay nasusugatan dahil meron tayong puso. Yung desires din, sa puso din yan nanggagaling. So yung mga gusto natin, yung mga nais natin, mga pangarap natin na gustong gawin ay ang puso ang siyang nagdidikta sa atin. So it is that which drives the will of man towards action. So dahil na-desires mo na siya, so doon ka na magti-take ng action. Dahil yun ang gusto mo, magti-take ka ngayon ng action. So dahil yan yung laman ng puso mo. Halimbawa na lang sa pagmamahal, dahil yung love ay action at yun yung desires ng puso mo na magmahal. So syempre, dapat mayroong action kang gagawin. So at yung pag-ibig,
hindi siya ay action word yan, no? Hindi lang salita, hindi lang sa puso, bagkos ay sinasagawa. Dahil nga, yun yung desires ng puso natin. So, the physical heart is an organ that pumps blood. So, sa physical na yung literal na puso natin yan, siya yung nagpapumps, diba, ng blood. Sa science, diba, kung walang puso, hindi tayo mapubuhay. So, okay, next po tayo. We know that the heart is the starting place for spiritual life, begins of what the Bible says about God's actions toward the human heart. So, yan, kagaya nga ng sinabi ko kanina, di ba? Ito yung starting place ng ating spiritual life. Dahil nga, ang Diyos at tayo sa pamamagitan ng puso sa puso, di ba? Na pagko-connect natin sa Panginoon. So, ang puso lang natin ang siyang tahanan ng Panginoon. So, kaya nga importante na malinis ang ating mga puso. So, di ba? In order to get people to desire what He desires, God must remove the heart of stone and replace it with a heart of flesh. So, basahin natin sa Ezekiel 3:26. Anong sinasabi niya dito? Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya dito sa 36 verse 26. Sabi niya dito, bigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So, ang Panginoon, inalis niya yung puso na matigas, ang damdamin nating matigas, pinalitan ng Panginoon ng pusong mayroong sabi ng pusong laman. Ibig sabihin nito yung may pusong nagmamahal, pusong nagpapatawad, pusong kung saan ay marunong tumanggap ng pagkakamali. So, inalis ng Panginoon yung matigas nating puso. Kaya nga importante, dapat yung i-desire natin sa ating mga puso, i-desire natin talaga na alisin yung mga bagay sa puso natin na matigas, no? Na hindi kasi makakagawa sa ating buhay ang Panginoon kung ang ating puso ay matigas. So, remove. So, ni-remove ng Panginoon. So, pero pag ikaw din sa sarili mo, hindi ka marunong magmahal. So, nasa sayo na lang yan. Kaya dapat i-desire mo pa din na, Lord, tanggalin mo yung mga sakit, tanggalin mo yung mga puot at galit para mawala na yung, may remove na talaga ng tuluyan ng Panginoon. Kasi alisin din yan ng Panginoon Kung i-desire mo din talaga sa puso mo na babaguhin ng Panginoon ang yung puso at papalitan niya ng malambot na puso at hindi bato na walang pakiramdam at manhid. So Jesus said the opposite. So that sins like evil thoughts. So sexual immorality, thief, murder. So, sige, basahin na lang natin sa Tagalog. Buksan ko sa Mark 7:21 to 23. So, ano yung sinasabi dito sa Mark 7:21 verse 23? Sabi niya dito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pagkikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpapatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Verse 22, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Verse 23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. So, lahat ng mga kasalanan na ginagawa ng tao ay nanggagaling sa puso. So, kung ano yung inaak niya, kung ano yung ginagawa niya, yun ang galing sa puso niya. Kung ano ang lumalabas sa bibig niya, yun ay nanggagaling sa puso ng tao. So, kung masama ang lumalabas sa bibig niya, ibig sabihin, yun ang puso niya. So,
Yan, lahat ng uri ng kasamaan ay talagang nasa puso ng tao. Kasi yun ang desire niya eh. Gusto niyang pumatay ng tao. So, gusto niyang maging sakim. So, naging yun ang nagagawa niya. Kasi nga na yun ang nakalagay sa kanyang puso. To humanity has a problem, heart problem and needs a heart transplant. So, kailangan ng transplant sa heart natin. So, sino ang magpapalit nito? Ang Panginoon lang makapagbabago ng ating mga puso. So, siya lang ang makapaglilinis ng ating mga puso. Okay, next. What is heart? Ito pa. Sa Jeremiah 17:9-10, sabi niya dito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Verse 10, ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So, sa lahat ng bagay, ang puso ang mandaraya kasi walang nakakaalam ng ating laman, ang laman ng ating mga puso, kundi ang Diyos lang at ikaw. So, hindi ito maalam ng iyong kapwa, hindi ito alam ng ninuman, kundi ang Diyos lang. Siya ang sumisiyasat ng buo nating pag-iisip at ang ating puso. So, kaya mahalaga na dapat sa araw-araw ay magpalinis tayo ng ating mga puso sa Panginoon. Okay. Next. Spiritual life begins in the heart and it begins with God. So, yun na yung kanina. God also has a heart. So, according to Acts chapter 13 verse 22, basahin natin. Sabi daw dito sa Acts 13 verse 22 na mayroong puso ang Panginoon. Verse 22 sa chapter 13 ng Acts, at nang siya ay alisin niya ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. So, yan ang sinasabi dyan sa verse na yan. So, kinalulugdan ng aking puso. Ang Panginoon ito ang nagsasabi. Yan isang patunay na mayroon ding puso ang Panginoon. So, sabi pa diyan sa Proverbs 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So, pakaingatan natin ang ating puso, nawa walang mga hindi nagkikimkim ng anumang mga galit diyan dahil hindi siya nakapagbibigay sa atin ng magandang epekto. So, sabi, ingatan natin ang buong sikap sapagkat ang puso natin, siya yung daluyan ng buhay natin, dinadaluyan ng buhay. Okay. Next. What is heart again? Our heart is a composition of all three components. So, of our number 1 is soul, our mind, emotion, and number 2, will, plus the most important part of our spirit, so our conscience. Okay, the three parts of our heart. So, number 1 is the mind. So, sa Mateo 9 verse 4, tabi dito sa 9 verse 4 ng Mateo, at pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? So, yung ating puso at ang ating isip na tao na nandoon, tinanong niya. So, dahil nga yung puso nila ay nag-iisip ng kung ano-ano. So, thinking is an activity of the mind. So, but the Lord Jesus asked the scribes why they were thinking in their hearts. This shows that our mind is part of our heart.
So, parte ng ating isip ang puso. So, at ang puso natin, kagaya nga diba na sinabi ko sa verse na sa Jeremiah na sabi na ang puso ay walang nakakaalam ng ating puso. So, yung puso natin ay nag-iisip ng kung ano-ano. So, maaari yan ay mga negatibo at maaari yung mga positibong bagay. So, kaya diyan tinanong ng Panginoon, yan isang patunay na ang ating isip ay part ng ating puso. John 16 verse 22. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Sabi diyan, rejoicing is related to our emotions. But here we see that our heart rejoices. Yep. Yan ay isang patunay na ang emotion natin is a part of our heart. Okay, next is yung will, yung ating mga kagustuhan, mga nais sa buhay. So sabi diyan sa Acts chapter 11 verse 23, sabi niya dito na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na nasa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon. So the purpose is to decide strongly to do something, which is an exercise will. So this verse shows that our will is part of our heart. So yung ating mga ninanais, ang ating mga gustong gawin ay yan ay part din ng ating puso. At doon, nag-decide tayo na ito ay gawin ang isang bagay dahil ito ay gusto natin, ito yung nais natin, kaya yan ay parte rin ng ating mga buhay. Katulad na lang, halimbawa ay will mo makapagtapos ng pag-aaral. So, at kaya yun, nagsisikap ka na mag-aral ng mabuti. Okay, next. So, number 3, let us come forward to the Holy of Holies with a true heart in full of assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and having our bodies washed with pure water. So having our hearts sprinkled from an evil conscience indicates that our conscience is also part of our heart. So ang konsensya ay parte din ng ating mga puso. Kaya nga 'di ba nakokonsensya tayo dahil nga mayroon tayong puso. Kaya 'di ba pag sinabi wala kang puso, wala kang konsensya, pag nakakagawa ka ng mali, so parte din ng ating puso ang konsensya. Okay. Then basahin natin sa 1 John 3:20. Sabi niya dito sa verse 20, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So ang Diyos, alam niya ang lahat. So kaya nga 'di ba? Wala tayong maitatago sa Panginoon. So isang patunay na ang puso natin diyan sa verse na ito ay marunong tayong, kasi sabi dito 'di ba, hinahatulan tayo ng ating puso. Yun, nagkakaroon tayo ng konsensya. So ang puso natin ang nagdidikta sa atin. Kung tayo man ay nakakagawa ng mali, parang doon tayo nagkakaroon ng konsensya. Dapat hindi ko to ginawa. Yung mayroon kang pagsisisi. So yan, ang puso natin yan yung parte yan ng ating puso, ang konsensya. So dahil yan sa ating puso. Okay. So hanggang dyan lang muna tayo.
ang ibang part sa part 2 next na naman na ating pag-aaralan. Okay, mag-shoutout muna tayo. Shoutout ko sa aking mga kaibigan, nagpapa-shoutout nakaraan si Aileen Hersaba at si Isabel Pancho. Okay, shoutout dyan. Kamusta kayo guys? So, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless, naway. Safe kayo lagi at ilayo sa anumang sakit.